Magandang araw mga kajak. So medyo pawisan tayo at meron tayong ginagawa. EcoSport, no? Binaba natin transmission kasi ang problema nito ay stuck on. So mag-check tayo sa bandang ibabaw. So ito na yung transmission mga kajak ko. Nababa na natin. Bubuksan natin ito. Grabe alikabok nyo. Grabe yung dumi. Sigurado hanggang sa loob niya mga kajak. Grabe yung nadadaan sa tubig to. So, kadalasan mga kajak ito ang nasisira sa EcoSport, no. Itong tinatawag na dito sa ibabaw lang naman sa may bell housing. Nandito yung clutch component. Meron diyang clutch port, meron tinatawag na A nasa ibabaw, tapos B yung nasa dulo. Tapos ito yung kanyang tinatawag na clutch component. Dual clutch kung tawagin ito. So, bubuksan natin ang mga kajak para ma-check natin kung anong problema sa loob. So, EcoSport po ito, Ford. Mga kajak, ito yung ating tools, special tools, no? Ayan. So, para malis natin itong tinatawag na clutch na ito, lagyan natin ng puller. So, ito ang ginagamit natin. Ina-assemble lang naman yan. Siyempre kung hindi naman kayo magtatrabaho ng ganito, pero kung gusto nyo bumili ng ganitong gamit, may kamahalan mga kajak. Ayan, kita nyo, umakyat na yung Kaya, so itutulak niya, patas yun. So, natanggal na yung clutch. Kunin ko lang sandali mga kajak, wala tayong tagahawak na video. So ito na mga kajak. Ito na, binaklas ko na, hindi ko na naipakita lahat, no. Mahirap na mag camera. So ito yung bell housing. Kadalasan dito nasisira yung mga EcoSport, nasisira yung kanilang tinatawag na clutch port dahil sa dumi. Kita niyo yung dumi niya mga kajak, nagpuputik yan. And then yung yung tinatawag na clutch port natin ay supposedly bumabalik yan. Ito hindi na bumabalik mga kajak ko. So tutulak yan tapos babalik. Pero ito mga kajak hindi na bumabalik. Itong tinatawag na A, no? Yung sa ibabaw ay A, yung nasa likuran ay yung tinatawag na B. So meron naman siyang atras, pero yung kanyang pag-umpisas, pag-arangkada halos ayaw mabante. Apakan mo na ng 2,500 yung gas ay wala pa rin, ayaw mabante, tas bigla na lang andar. So ganyan ang nangyayari diyan mga kajak, no. Sobrang napaka-delay. Ayan, yan yung tinatawag diyan, nilalagay actuator. So yan, lilinisan natin mga kajak. So ito mga kajak, 50,000 kilometers pala natakbo nito. So bago-bago pa yung kanyang tinatawag na clutch. So hindi natin yan papalitan, bubugan lang natin na hangin yan, pwede pa yan, no. Hindi agad basta-basta nasisira yan. So nakita naman natin na clutch port lang naman ang sira. So ito okay pa, tatagal pa to mga kajak. So linisan natin, bugan natin ng hangin mga kajak. Kita niyo mga kajak, bago pa. So 50,000 pa lang kilometers na tatakbo Kaya bubugan lang natin to ng hangin. So bugan natin yung clutch. Mark, pasuyo yung clutch dito, paabot. Bugan natin ng hangin. Bigat pala. Bigat niyan. Yan lang. Yan. Bugan natin. Sumong konti para yan. Ano natin? Babalik ka po. Sige.
lang natin. Ay, sa labas, grabe yung ikabog. So, ito na yung mga kadyak ko. Ayan. Ito na yung ating tinatawag na clutch port na sira. No? Nilinis na natin to pero wala na talaga mga kadyak ko. Ayaw na talaga. So, ayan. Hindi na maiikot, no? Talagang sira na to mga kadyak. Oh, wala na. No? Kahit anong pihit mo, talagang hindi mo na talaga maiikot, no? So, supposedly naiikot na kahit nakamay lang yan eh. So, hindi na natin maikot mga kadyak. Sira na itong yung kanyang A. No? So, ito naman yung clutch port ng B. Ito ng kamay. No? Counterclockwise mga kadyak. Oh. Yan, naiikot ng kamay. Oh. Oh. Ayan, bumabalik. No? So, natin ang clutch port mga kadyak. And then, ayan, set na yan, no? Para hindi rin tayo yan, nilinis-linis ko na yung mga kadyak, pero ito pati yung kanyang release bearing nya, grabe yung dumi. So, hindi ko na ito nilinisan kasi palitan na rin natin ng buo to. Set yan, yung clutch A tsaka B tsaka yung release bearing, no? So, yan lang ang gagawin natin mga kadyak. At tsaka yung ating tinatawag na clutch mismo. Yan. Yan. I-reset naman natin yan. So, yan lamang muna mga kadyak, no? I-update ko na lang kayo. So, yun lang mga kadyak, no? I-update ko na lang kayo pag natapos natin yung ginagawa natin. So, ang tutorial natin mga kadyak ay para makatulong din sa iba. Siyempre, alam natin na mahal talaga magpababa ng EcoSport lalo na sa ibang mga shop. Siyempre, alam natin. At least may idea po kayo mga kadyak, no? Kung ano yung nasisira sa ating kadalasan nasisira. Especially pagka sa tinatawag na in-scan natin, nakalagay doon yung stock on, and then makakaramdam tayo ng sa ating transmission na sobrang delay, ayaw mapante, no? Minsan pagka sa atras din, delay yung atras, ayaw ding matras. Minsan talaga ayaw ng matras kasi hindi na bumabalik yung ating tinatawag na clutch port. Nakataas siya, hindi na siya bumabalik. So yun ang ibig sabihin mga kadyak. So nawa meron po tayong natutunan sa ating pinapakitang video, at i-share na rin natin sa ating lalo sa mga may mga EcoSport para naintindihan nila patungkol dito. So ang gastusin talaga dito mga kadyak, medyo may kamahalan talaga, no? Naniningil diyan mga around 80,000, 70,000. So napakamahal talaga mga kadyak. Pero kung nandito lang yung problema, medyo hindi naman ganun kamahalan ang gagastusin natin mga kadyak, no? So ang set ng clutch port ay nasa around 18,000, no? Sa Ford, no? Meron po tayong kinukuha na pyesa na Ford supplier. So 18,000 yung sa Bilhao, yung tinatawag na clutch disc, no? Yung clutch ay meron din yan, pero meron din ng mga nabibili, no, sa mga online. So mag-ingat lang, no, kung yan ay original o hindi. So yun lang po ang advice natin. So ganun lang mga kadyak, nawa meron na naman tayo natutunan, at God bless you po.